Kakasweldo mo lang noong kinsenas, pero pagdating ng 20, ubus na? Paano ba ako makakaipon? Kulang pa nga itong sahod ko pangbayad sa kuryente, tubig, at ulam araw-araw. Palagi nating naririnig sa mga financial advisors na mag-ipon ka para sa future. Madaling sabihin, pero napakahirap gawin, lalo na kung ang kinikita natin ay sakto lang para makaraos sa pang-araw-araw. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ang pag-iipon ay hindi base sa laki ng sahod mo, kundi sa sistema at money mindset na ginagamit mo? Totoo yan. Maraming kumikita ng 50,000 kada buwan na walang ipon at baon sa utang. At may mga kumikita ng minimum wage na nakakapagpatayo ng maliit na negosyo at may laman ng bangko. Sa video na ito, aalamin natin ang 5 pambihira pero simpleng hakbang kung paano mag-ipon kahit maliit ang sahod. Walang paligoy-ligoy, walang mahirap na math, puro practical personal finance tips na pwede mong simulan ngayon din. Kaya kung gusto mong makaalis sa petsa de peligro trap at simulan ang iyong financial freedom journey, panoorin ng buo ang video na ito. Hello at maligayang pagdating sa Tips for Pinoy, ang channel kung saan pinag-uusapan natin ang mga practical na diskarte sa pera, financial literacy at money management para sa bawat Pilipino. Kung bago ka lang dito at gusto mong baguhin ang iyong financial status mula sa pagiging laging broke patungo sa pagiging financially secure, i-click mo na ang subscribe button at ang bell icon para hindi ka mahuli sa mga bagong uploads natin every week. Gusto kong ma-realize mo na advertiser-friendly ang mga pag-uusapan natin dito. Walang get-rich-quick schemes, walang scam. Pure, solid financial education na applicable sa buhay ng ordinaryong Pilipino. Ready ka na ba? Kunin mo na ang notebook at ballpen mo. Let's go! Ang unang hakbang sa tamang personal finance ay ang pag-unawa sa iyong cash flow. Ano ba itong cash flow? Simpleng-simple lang. Ito yung perang pumapasok sa bulsa mo, income, at yung perang lumalabas o ginagastos mo, expenses. Ang pinakamalaking pagkakamali ng marami sa atin ay hindi natin alam kung saan napupunta ang pera natin. Madalas nating sabihin, saan kaya napunta yung 1,000 ko kahapon? Kung hindi mo kayang sagutin yan, meron tayong problema sa financial management. Kahit anong liit ng sahod mo, kailangan mong maging accountant ng sarili mong buhay. Hindi mo pwedeng i-manage ang isang bagay na hindi mo sinusukat. Para magawa ito, subukan ang expense tracking sa loob ng 30 days. Pwede kang gumamit ng simpleng notebook o kaya i-download ang mga libreng expense tracker app sa phone mo. Ilista ang lahat ng ginagastos mo, mula sa pamasahe sa tricycle, kape sa umaga, hanggang sa bayad sa rent at kuryente. Bakit ito mahalaga? Dahil dito mo makikita ang tinatawag nating phantom expenses o yung maliliit na gastos na kapag inipon sa isang buwan, libo-libong piso na pala. Halimbawa, kung bumibili ka ng milk tea or iced coffee sa labas ng 100 pesos, 3 beses sa isang linggo, ibig sabihin, 300 pesos a week yan. Sa isang buwan, 1,200 pesos. Sa isang taon, 14,400 pesos. Ang laking pera, hindi ba? Pwede na itong maging panimula sa iyong emergency fund o kaya'y pambayad sa mga utang o credit card debt. Ang pagtetrack ng pera ay hindi para ipagkait mo sa sarili mo ang kaligayahan. Ito ay para magkaroon ka ng kontrol. Kapag may kontrol ka sa pera mo, hindi ikaw ang kinukontrol ng pera mo. Iyan ang unang rules ng wealth building. Ang pangalawang hakbang ang pinakasikreto ng mga taong yumayaman mula sa wala. Ito ang konsepto ng pay yourself first. Paano ba nagbabudget ang karaniwang Pinoy? Ganito, income minus expenses equals savings. Kung anong matira, yun ang iitunin. Ano ang nangyayari sa totoong buhay? Walang natitira, kaya walang naiipon. Para makaipon ka kahit maliit ang sahod, kailangan mong baliktarin ang equation na yan.
Ang tamang formula para sa financial success ay income minus savings equals expenses. Bago ka pa man magbayad ng Meralco, bago ka magbayad ng Wi-Fi, bago ka mag-check out sa online shopping, bayaran mo muna ang sarili mo. Itabi mo na agad ang savings mo sa araw mismo ng sweldo. Paano kung sasabihin mo, saktong-sakto lang nga sahod ko, paano ko pa itatabi? Magsimula ka sa maliit. Huwag mong piliting magtabi ng 2,000 kung hindi mo kaya. Kaya ba ng 100 pesos kada sweldo? Kaya ba ng 50 pesos? Ang mahalaga dito ay ang pag-build ng habit o kaugalian. Naniniwala ang mga personal finance experts na mas mahalaga ang consistency kaysa sa amount noong umpisa. Para hindi mo makalimutan, i-automate mo ito. Maraming mga bangko ngayon ang may auto-debit facility kung saan pwede mong iset na every 15th at 30th of the month, may 200 pesos na lilipat mula sa payroll account mo papunta sa savings account mo. At as much as possible, ilagay ang ipon na ito sa mga high-yield savings accounts na ino-offer ng mga digital banks tulad ng Maya, Cbank o CIMB. Imbis na matulog ang pera mo sa traditional bank na nagbibigay lang ng less than 1% interest per year, sa digital banks ay maaari kang kumita ng 4% hanggang 6% per annum. Mapapalago pa nito ang pera mo habang natutulog at lalabanan nito ang inflation. Ngayong naitabi mo na ang savings mo upfront, ang susunod na challenge ay paano pagkakasyahin ang natira para sa gastos. Dito pumapasok ang hakbang number 3, ang matinding pag-iwas sa budol at pag-practice ng delayed gratification. Tayo kasing mga Pilipino, mahilig tayo sumabay sa uso o FOMO, fear of missing out. Gusto natin ng bagong sapatos, bagong phone, gusto natin kumain sa trending na cafe, kahit na alam nating hindi kaya ng budget natin. Nauuwi tayo sa pag-swipe ng credit card o pag-utang sa mga lending apps na may matataas na interest rates. Tandaan mo ito, ang utang na ginamit sa luho ay magnanakaw sa iyong future. Bago ka bumili ng kahit na anong luho o wants, i-apply mo ang 24-hour rule o 48-hour rule. Kapag nakakita ka ng item online na gusto mong bilhin, huwag mong i-check out agad. I-add to cart mo lang at hintayin mong lumipas ang 24 hanggang 48 oras. Bakit? Dahil madalas, tayong mga tao ay inuudyukan ng emotions kapag bumibili. Makalipas ang ilang araw, magiging rasyonal na ulit ang utak mo at baka ma-realize mo, hindi ko naman pala talaga kailangan to. Nakatipid ka na naman. Paghiwalayin ng mabuti ang needs, pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan, gamot, pamasahe, at wants, kagustuhan tulad ng bagong damit, panunood ng sine o travel. Kapag maliit ang sahod, 90% ng focus mo dapat ay sa needs at dun sa maliit na savings na binanggit ko kanina. Kung nakakaramdam ka ng lifestyle creep, yung parang palaki ng palaki ang gastos mo kapag lumalaki ng konti ang sahod, i-control mo agad ito. Maging masaya at kontento sa pagbubuhay ng naaayon o mas mababa pa sa iyong means. Yan ang sikreto kung paano mo maiiwasan ang financial anxiety o yung stress na laging walang pera. Ngayon, ano ba ang gagawin mo doon sa ipon mo mula sa pay yourself first na hakbang natin kanina? Pambili ba yun ng iPhone sa Pasko? Hindi po. Ang una at pinakakrusyal na layunin ng unang ipon mo ay mabuo ang tinatawag nating emergency fund. Ito ang pundasyon ng matibay na personal finance. Wala kang karapatang mag-invest sa stocks, crypto o real estate kung wala ka pang emergency fund. Ano ang emergency fund? Ito ang pera na nakatabi strictly para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Halimbawa, bigla ang naospital ang kapamilya, nasira ang bubong noong bumagyo, o huwag naman sana, bigla kang nawala ng trabaho o pinagmumulan ng income. Ang standard na ire-recommend ng mga financial advisors para sa emergency fund ay 3 to 6 months worth ng iyong living expenses. Halimbawa, kung ang gastos mo sa isang buwan para mabuhay ka at ang pamilya mo ay 15,000 pesos, ang target emergency fund mo ay 45,000 hanggang 90,000 pesos. Napakalaking pera niyan. Paano ko maaabot yan sa liit ng sahod ko?
Kalma lang. Hindi mo ito kailangang buuin sa isang iglap. Paunti-unti nga, sabi ko kanina. Ang mahalaga, sinimulan mo. Kahit 1,000 pesos pa lang yan ngayon, 1,000 pesos pa rin yan na hindi mo uutangin kapag may biglang nagkasakit. Ang emergency fund ang magsisilbing peace of mind mo. Ito ang sasalba sa'yo para hindi ka mapilitang umutang sa mga 5-6 o Bombay na may napakalaking interes na sisira sa budget mo ng matagal na panahon. Gusto nating mag-focus sa debt management sa pamamagitan ng pag-iwas dito in the first place. At ulitin ko, ilagay ang emergency fund sa isang bangko na madaling i-withdraw, highly liquid, pero malaki ang interest rate savings. Katulad ulit ng mga regulated digital banks natin sa Pilipinas. Maging totoo tayo, gaano man ka-perpekto ang budget mo at gaano man katipid ang gawin mo, kung talagang masyadong maliit ang income mo, sabihin natin na minimum wage ka na may 3 pinapaaral, may hangganan ng katipiran. You can only cut costs so much. Kaya, ang ika-5 hakbang at ito marahil ang pinakaimportanteng aspeto ng mahabang planong pinansyal ay ang paggawa ng paraan para lumaki ang pumapasok na pera, income generation. Paano? Number 1, invest in yourself. Paglaanan ng oras o maliit na budget ang pag-aaral ng bagong skills. Manood ng free educational video sa YouTube, kaya nitong channel natin. Kumuha ng libreng online courses tungkol sa freelancing, virtual assistance, bookkeeping o video editing. Ang pagdagdag ng skills ay pagtaas ng iyong value sa merkado. Kapag mataas ang value mo, pwede kang humingi ng promotion, lumipat ng mas magandang kumpanya o mag-apply for better paying jobs. Number 2, humanap ng side hustle o pagkakakitaan sa labas ng trabaho mo. Pwede kang magbenta online, e-commerce, dropshipping, magluto at magbenta sa mga katrabaho sa opisina, o gawin yung mga freelance skills na nabanggit ko kanina tuwing day off mo. Kapag lumaki na ang income mo dahil sa side hustle, huwag mong lakihan ang gastos mo. Ang gawin mo, gamitin ang extra income na yan para pabilisin ang pagbuo ng emergency fund. At kapag buo na ang emergency fund mo, diyan ka na magsisimulang pumasok sa tunay na investments para bumuo ng passive income. Dito mo na pag-uusapan ang paglalagay ng pera sa MP2, pag-ibig, mutual funds, UITF o stock market. Ito yung yugto kung saan pinagtatrabaho mo na ang pera mo para sa'yo, imbis na ikaw lang ang nagtatrabaho para sa pera. Ang tawag doon ay wealth building at retirement planning. Pero uulitin ko, hindi ka makakarating sa level ng pag-i-invest kung hindi mo muna master ang pagbabudget ng maliit na sahod ngayon. Ang taong hindi marunong humawak ng 1,000, hindi rin marunong humawak ng 1,000,000. Hindi madaling mag-ipon, lalo na sa hirap ng panahon ngayon, at taas ng presyo ng mga bilihin dahil sa inflation. Naiintindihan ko ang struggle mo. Pero ang desisyon na magbago ay nagsisimula sa iyo ngayon. Kung gusto mong makaalis sa kahirapan, kailangan mong itigil ang mga gawi at pananaw na nagpapanatili sa iyong mahirap. I-track ang expenses mo. Bayaran mo muna ang sarili mo. Tanggapin ang delayed gratification para di mabaon sa utang. Buuin ang emergency shield mo at unti-unting palakasin ang iyong kakayahang kumita. Kung nai-apply mo ang mga simpleng hakbang na ito, unti-unti mong mapapansin na nababawasan ang financial stress mo at nagkakalaman ang ipon mo kahit maliit lang ang sahod mo. Kung nakatulong at may natutunan ka sa video na ito, pakiclick naman ang like button. Malaking tulong ito para malaman ng YouTube algorithm na maganda ang content natin at ma-share pa ito sa iba nating kababayan na nangangailangan ng financial literacy. At kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe ka na sa Tips for Pinoy at i-hit ang notification bell para patuloy tayong matuto sabay-sabay kung paano i-manage ng tama ang ating pera. Mag-iwan ka rin ng comment sa baba kung alin sa 5 steps na ito ang sisimulan mong gawin ngayong araw. Ako mismo ang magbabasa ng mga comments ninyo. Salamat sa panunood. Alalahanin lagi, ang asenso ay hindi swerte. Ito ay ginagawaan ng plano.
Hanggang sa muli.